beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm a Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half ng January 2026. Maraming salamat muna kay Sir EMC Square 2 sa iyong thanks donation. EMC Square 2 sa iyong thanks donation. Meron po siyang YouTube channel EMC Square 2. Ate, ano ba spell nun, ate? Ano kaya? Teka lang. Ito po siya, Meron siyang YouTube channel, EMC Square 2. Ayan po siya. Kaya, ano siya, merong parang mga music, yung ano niya. Yan. Kaya pag gusto nyo ng makinig na mga music, loving music, at gusto nyo uling ma-in love, yan. Maraming salamat po, sir, sa iyong thanks donation. Siyempre, sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. As mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Nangyayari, or nangyayari pa lang. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Okay? Tingnan natin, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tatandaan nyo lagi na wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin na makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga idea na pwedeng ma-adapt nyo, di ba? Pakatulong sa inyo. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, sorry ha, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Kasi salbahe talaga ako. Joke. Yan, ingat ka, merong kang two faces friend. Friend, pagdating kasi sa friend is, pwede rin siya kamag-anak, ganyan, kapatid, magulang, or friend na mo, mga nakakausap. Yan, mag-ingat ka ha. May dalawa katauhan, poker face, and syempre, a period of ill health, depression, maaari nagkakaroon ng mga depression or mga pag-iisip, no, sa iba sa inyo. Yan. O baka ito naman iniisip mo, sino kaya ate yung ng poker face na yan? Nasa yun na, trust your intuition, or mag-ingat kayo sa langaw ha. Yan, baka kung alam niyo ng mga langaw, di ba? Kung saan dumadapo, no? Kung may mga langaw man sa bahay nyo, at yung iba naman sa inyo is, ingat kayo kasi baka magkaroon ng may taong may sakit, or may taong may sakit na talaga. Plenty of material things. Congrats, there's a blessing coming into your life. Siyempre, pagdating sa health is, mas damihan nyo pa more yung fruits, or mas kontian nyo yung mga meat, no? Ang sinasabi rin dito, para hindi rin magkaroon ng problema or someone into your life. Siyempre, this cat is a balancing din sa nakikita ko sa iyo dito. Yan, kung ano man blessing yan, or mahilig kayo sa mga prutas, pinya, apple, banana, kiwi, berries. Okay, good news is coming. Congratulations. Good news is coming. Kung pwede siya sa kaperahan, pwede siya sa good news when it comes to a family, to a relationship, o kaya is kung saang aspekto naman. Basta, there's a good news. Mag-ingat din kayo pagdating sa tenga, no? Pwede rin kasi sikat kasi dito sikat, pwede rin na nahandoon yung mga good things lang na sinasabi sa iyo nitong tao na to, pwedeng gano'n, no? Yan, may mga good things lang siya na sinasabi na yung talagang gusto mo lang marinig. Pero yung iba doon is maaring sinungaling or mali, or pwede rin na may mga bagay na hindi siya sinasabi talaga sa iyo. Mag-ingat ka pa rin, no? Sa nakita ko dito. And also, sa tenga mo, mag-ingat ka, baka may pumasok dyan, baka langaw, yung kung mga mushi, ano ba yung mushi? Ano ba sa Tagalog nun? Yung mga insekto, ganyan, kung ano man yan, o kaya magkanana, may hikaw ka, o kaya is makagat ng langgam, lamok, o anything. Kung ano mangyari sa tenga mo, baka mas kailangan,
Saka kung lalo na ano, yung iba sa inyo ko, if you are more on meditating, yan, baka may mga nagri-ring yung tenga, alam niyo yun, yung right, patandaan niyo palagi pag sa kanan ang ring ng tenga mo, it means is your guidance from above, kumaga nasa taas, kay universe. Pag sa kaliwa, yun ang mga spirits, ha? Yan natatandaan niyo. Okay, oy, great good fortune. Tsaka pagka yung mga ring-ring din sa tenga, ano yan kapag yung sa kanan na masyadong matining at matagal, ibig sabihin is may tao na gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Either bulong or black magic man yan. Okay, there's a good fortune coming into your life. Aba, Galileo. Kung sa aspeto ng buhay mo to, yan, nasa iyo si Clover at talagang mukhang magiging maganda kung may mga businesses kayo o kaperahan man yan kasi ito kaperahan to eh. Yan, magiging maganda. Nasa inyo si Fortune, no? Yung mga good fortune. Waiting for news package or letter. Maaaring may mga hinihintay kayo, no? Message, baka may in-order kayo o naghihintay ka ng reply, letter, or ng news talaga, no? Sa nakita ko iba sa inyo. Or maybe someone is waiting to hear something sa'yo, no? Pwedeng ganon. Or ikaw ang naghihintay. Pwedeng ganon. Ay, aba, love, deep affection, and caring. Aba, may tao. May tao na magaganda ang sinasabi. May tao may gusto sa'yo. O nagkakaroon ng affection. May taong nandun yung deep affection at saka very caring sa'yo. Or maybe this is you with someone. Kasi andito rin si friend. No? Pero mag-ingat ka kasi pwedeng they caring you kasi nga double faces siya. Mag-ingat pa rin kayo. You need to trust pa rin, no? Sa nakita ko dito. Ingat-ingat lang din. Yan, kung saan man yung aspeto ng buhay mo, romance, celebration, and party. Meron kayong isi-celebrate this time. Pwede rin kung sa health issue, may mga nagkaroon ng mga recovery, yan, nagkaroon ng mga, nag-heal ng mga bagay, ganyan. Pwedeng ganun, may mga isi-celebrate ka, pwedeng related sa family or health issue, kasi there's a illness din ako nakikita. Yan. O kaya may mga coming back, o kaya is mga isi-celebrate, any celebration na situation, baka may pupuntahan kang celebration, baka may pupuntahan kang group, party, ganyan. Also dito is a romance. Pwede rin na may tao na makapagbibigay sa'yo ng magpaparamdam sa'yo ng love or ikaw ito, no? Magpaparamdam ka ng love sa kanya. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Iba siya may mga maririnig kayo na imposible na hindi naririnig ng iba. O, di ba? Nanakot pa talaga si ate. Kasi andito si ano eh. Ito. Dark. Tingnan natin ang iyong energy. Scorpio energy. Please show me. Energy mo. 9 and 9. Panalo. Guy. Strange. Okay. Energy mo dito sa situation mo, you feel happy naman sa nakikita ko dito. Maaaring may mga kinakausap ka, 1 hanggang 3 or more than pa or 4 man yan na tao na nakapagbigay sa'yo ng kasiyahan sa nakikita ko sa'yo dito. When it comes sa energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon ka na nagtsatsaga or either nagpupursige or talagang pinag-iigihan mo or you fighting in that situation. Pwedeng ganun, no? Ako nakikita sa iyo. Yun, nakikita sa iyo. Energy. Yun. Maaring may mga bagay na you are more on focus dun sa, kasi this kasiyahan, na focus ka dun sa, gusto mo makamit yun, gusto mong mag-success yun, gusto mong, you're thinking about something successful in life dito sa situation. Ako nakikita sa iyo. Huwag kang mag-alala, kasi this 9-9, ibig sabihin isang-isa na lang ma-achieve mo. Kung titingnan mo dito, 9 of Cups and the Ace of Cups is the completion. Kung ano man yung ginagawa mo this time, at ano yung pinagtsatsagaan mo at pinagpupursikahan mo this time, you will receive it completely or
makakaramdam ka dito ng achievement and happiness, no? Sa iba sa inyo is maaaring may mga nakakausap ka, ganyan. O may mga ginagawa ka this time na ikinasisiya mo. Yan, na nagiging masaya ka, na kontento ka. Yan, you are satisfied sa meron ka sa ngayon, either material or spiritual. Ganyan, nandun yung mga wish come true situation ako na nakita sa'yo. You are more on focusing and may pagkocontrol. Hindi ko alam if this is a controlling of your emotions or controlling when it comes to communication related. Pwedeng ganun, ano? May mga sitwasyon na nagiging patient ka this time din sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga fulfillment ka na makukuha, oh. Tingnan natin ang parating sa'yo. Parating sa'yo. Ano po parating kay Scorpio? Parating sa kanya. Iba sa inyo siguro may mga pinag-aaralan kayo. Either maybe you are in a social media, pwedeng ganun. No? TikTok, Reels, Facebook, YouTube, pwedeng ganyan. Or maybe you are thinking. Yan. Kung nandun kayo sa mga point na yon, it's good naman din. So nakita, ay devil. Sumakit ulo ko Devil daw. 3 of Pentacles, parating po sa kanya. Hindi ka na nawalan ng devil. Nalaleo. Ano bang meron sa energy mo, Scorpio? Uy, may awareness ka. Okay. Parating sa iyo, you need to be aware. Sabi dito, no? Meron ka daw ikinasisiya? Okay. Unahin ko muna yung awareness mo, ha? You need to be aware kasi ibig sabihin is may tao na may masamang balak sa'yo or pwedeng may mga dark thought situation, ganyan. O so, this an angel, ano? Yun ang nakikita ko sa ito. Hoping ma-recognize mo to, no? Or ma-trust mo yung intuition mo para mas malaman. Tsaka mararamdaman mo to. No? Yan. You need to be aware din ang sinasabi dito. And then also, parating sa'yo, pwedeng may nakakausap ka na rin kasi, no? Na medyo, syempre, something wearing a mask, pwedeng ganun. Or yung iba naman sa inyo is, parating sa inyo, may blockage ka kasi, hindi ko alam why, but there's a blockage. Pwedeng you are in a situation of na-stuck or natatrap ka sa iyong sitwasyon this time. 'Di ba? Maaring nahahata ka ng mga nangyari in the past, maaring doon ka pa sa situation mo na nagkakaroon ng mga deep unhappiness, you are more on focusing to a past situation, nagkakaroon ng stress, anxiety, depression, or maybe iba sa inyo is palagi kayo nagkakaramdam ng migraine, o kaya may mga insomnia, iba pagising-gising or mas maaga kayo nagigising, di ba? Pwedeng ganun. Sa iba, bit of 5, 4, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Or 3 man yan, 2, 3. Ganyan. And then also, parating sa'yo is magkakaroon daw, may tao. May mga makikilala ka daw eh. Maaaring may mga makikilala ka na tao this time, mga bago. No, sa nakita ko dito. Maaaring iba sa inyo is makikilala kayo mga bagong tao sa buhay nyo. 2, 3, or 4 pa yan, no? Sa nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw or makakareceive ka ng text message sa isang tao na mas bata sa iyo. Communication, text message, or news sa taong mas bata sa iyo. Sa iba naman sa inyo, ay magkakaroon ng mga dealing, collaboration, ganyan. May mga recognition, o may mga pagkakakilanlan, o mare-recognize ka more, pwedeng ganun, o kaya is may mga partnership coming sa'yo. Meron daw mag-o-offer sa'yo ng love. Or maybe you offering love, or either ipaparamdam niya sa ito, or i-offer niya sa'yo yung love na yon. At tandaan mo palagi dito, ay, andito talaga siya. O, di ba kanina, andito rin siya, o. Ingat ka na lang, no? Angels and devil. Angels and devil. Siguro naintindihan niyo na yan. Mag-ingat ka na lang, no? Yan ang nakikita ko sa iyo dito. Basta inyo, makamanaginip kayo ng hindi nyo maintindihan o kaya is nakakatakot. O, nananakot talaga si ate. Ganun talaga ang ni ate. Trabaho ni ate manakot eh.
Siyempre, may good news. Siyempre, baka naman ate sabihin nyo, purong bad. Hindi, there's a good news coming to your life. There's a happiness, fulfillment, achievement, and there's an abundance coming sa buhay mo. Maaaring magaganap to within the 1 week, 1 month, or hoping hindi naman ganun katagal na 1 year, no? Sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo is 1 day lang. Yan. May mga mararamdaman kang saya. Yan. Meron ka daw inaaral sa iba sa inyo, o may pinag-aaralan ka to growth, pwedeng ganun sa iba. O may mga pag-aaral na nagaganap o pinag-aaralan. Dapat iwasan. Wow. Empress, bakit po? Miwas ka daw sa babae. Hindi, joke. Joke lang. Empress. Dapat mo yung parang gano'n na nga. Teka lang. Okay, dapat mo iwasan. Dapat mo iwasan. Siyempre, yung hindi ka magtala sa intuition mo, kanina ko pa sinasabi yun, di ba? Kaya iwasan mo yung hindi ka magtala sa intuition mo. Iwasan mo na hindi ka maging aware, ganyan. Iwasan mo na, siyempre, sabi ko naman sa'yo, is you need to work it out, any situation into your life. Siyempre, yung sarili mo rin. Iwasan mo na hindi mo alagaan, mahalin, nurturing. Tama ba mo? Alagaan yan. Mahalin, alagaan. Tanda mo, you are worthy, no? Scorpio. Alagaan mo. Wag focus ka sa sarili mo. To develop. May mga bagay na need to develop, need to heal, gawin mo. Or need to fix, gawin mo. Iwasan mo. Iwasan mo yung masta ka sa nakaraan. Yun, iwasan mo yun. Or yung paulit-ulit na nagaganap sa buhay mo sa nakaraan. Siguro iwasan mo yun. Take it action, no? Take it action. Iwasan mong ma-stagnant or ma-loss of thought ka, syempre, no? Ma-loss of focus ka or ma-unfocus ka. Yan, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung, syempre, kung tinatamad ka, iwasan mo yun, syempre. Alam ko naman hindi ka naman tamad. Iwasan mo rin yung magkaroon ng pagpapabaya. Pagpapabaya would come sa sarili mo, sa mga sa pera mo, sa mga tatrabahuhin mo. Yan, yung mga dapat gawin, no? Yun, you need to focus. Tsaka yung mga taong bitter or being a bitter. Yan. Wag na lang. Or yung mga taong bitter sa buhay mo. Yan, yung mga taong cold. Kung may cold, edi wow, sabi mo. Sabi mo, edi wow, edi ikaw na. O, sabi mo ganon. Yun. Basta yun lang, yun lang mga iwas. Basta, it's more important is yourself. Dito, no, sa nakita ko dito sa'yo. Something must be let go, ang sinasabi dito. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio, and love. Tingnan natin, ha. Huwag niyo ipilit kung hindi niyo energy. Love, Scorpio, please show me. Okay. Diba dito related to sa family? Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, aba, may taong may interesado sa'yo. Pero bakit lumalabas si Devil? Paluga. Lumalabas si Devil. May taong may interesado sa'yo, pero lumalabas si Devil. Ay, naku, kaloka. Trust ka lang sa intuition mo, no? Yan. You need to trust your intuition. As in, mag-trust ka. Okay, ang nakikita ko naman sa inyo, kayo is nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon na pagkahiwalay, ano, sa nakikita ko dito. Pero isa sa inyo is, kung paano man kayo naghiwalay sa iba. Iba ba kasi, no? Pwedeng nawala sa buhay, pwedeng nagkahiwalay lang is in nagkahiwalay, pwedeng ganun, ano, sa iba. Yun. Kung nagkahiwalay kayo, is nakita ko naman yung good foundation, ano, pagdating sa relationship na ito, sa nakikita ko dito. Okay naman, you all feel at peace. Yun nga lang, isa sa inyo is talaga dito nawala na iba, no? Inuha na. Okay, sa iba sa inyo kasi, isa dito stagnant pa siya, no? Or maybe this is you, still in a stagnant situation, no? Nai-stuck o you feeling trapped pa rin sa nakaraan.
kung nawala man ito. Pero alam mo ba, ang nakikita ko dito, mapapanaginipan mo to, no? Or papasok sa panaginip mo. Kung nawala na to ha, as in na, ito, nag-cross na siya. Yan. O kaya naman, kung talagang nagkahiwalay lang kayo in separate way talaga, is gusto niya ng getting together sa'yo. They still burden, naiisip ka pa rin niya, maaaring napapanaginipan ka ng tao na to, they still manifesting, pagdating in this relationship, or you manifesting dito sa tao na to, na sana is magkaroon ng connection muli. Pwedeng ganun. Vice versa tayo, wala kasi pang alam mo dito. Gusto niya ng forgiveness, may humihingi ng forgiveness dito, or humihingi ng tawad. Ay, oo nga, iba na wala na. Okay, sa mga nawala, sabi niya, sorry. Sabi niya, sorry. Sabi niya ganun, kasi hindi ko na ibigay lahat sa'yo. Or hindi niya na ibigay lahat ng effort. Parang ganun. Parang may mga point na sinasabi siya na hindi kita na protektahan. In what way, hindi ko alam pero hindi kita na protektahan. Maybe for stability or kung support man yan or sa mga bagay na kailangan intindihin. Pwedeng gano'n sa iba, sa mga nawala. Kasi nandito kasi si Death. Yun ang nakita ko. Pero ang sabi niya is, susuportahan ka niya behind your back kahit wala na siya. Hello? Tinakot niya naman kayo. Okay, sa mga yun din, sa nakita ko, sa mga talagang nagkahiwalay lang, is nandito sa point na gusto kanya kausapin and I want peace, sabi niya. Sa to, yung nagkahiwalay lang talaga, and I want peace daw. At gusto niya daw mag-apology sa'yo. May pagka-toxicity dito, no? Or maybe nandun yung pagkakaroon ng pagsisinungaling, maybe. Maaaring may pamilya yung iba dito or nagkaroon na siya ng pamilya. Vice versa. No, yung talagang separate kung nagkaroon ng third party. Kasi dito mayroon Okay, kung kayo naman is in relationship, okay naman, you are at peace situation pagdating dito, lalo na syempre iba dito related ang money, ay ang family, okay naman, still you have a peace situation this time sa nakita. Yun nga lang siguro, may mga point lang ako na nakikita na ikinaka-stress mo or kinaka-stress niya, vice versa. Pwedeng ikaw, kinaka-stress mo yung pamilya mo, isa sa kapamilya mo. Or hindi naman siguro hindi siya actually stress, siguro pag-aalala, pwedeng gano'n, may mga inaalala ang bawat isa. Pwede may inaalala ka or siya is may inaalala. Pwedeng gano'n, Nandun naman yung happiness when it comes to this relationship. Kumbaga, kahit papaano, nahandoon yung enjoyment, nahandoon yung stability when it comes in this relationship. Yun nga lang, meron ako nakikita na bata na medyo pasaway. Pwedeng kung mas bata ito sa'yo is pasaway siya or maybe sa part niya or sa part mo is may taong nagiging pasaway. Pwedeng ganun. Kung may third party, alam nyo na. Alam nyo nang gagawin nyo dyan, no? Kung may third party man na alam nyo. Sa iba, wala naman. Kasi you're at peace. May problema lang sa isang bata na mas bata Pwedeng very active siya o kaya yung tao na yun baka may mga bagay na hungry siya or sa iba is pwede rin mainitin yung ulo niya. When it comes sa money ni Scorpio po, second half January. Ayun King of Cups. Ay, Three of Swords. Ano ba yun? Ba't ganon? Kala ko, okay na Atin. Tingnan natin. Ko-confirm ko. Okay. Okay, when it comes sa yung money, sa nakita ko naman, stable naman yung money mo. Hindi ko naman nasasabi na walang-wala, no? Pagdating dito, kahit nandito si Three of Swords. Siyempre, may mga hirap pa rin. May mga mahihirap na point ng buhay pagdating sa money mo. But you need to be very careful kasi may mga unexpected na pwedeng maganap na connected ang trabaho or money mo. Ate, maganda ba? Hindi siya maganda sa nakikita ko dito sa iba sa inyo. Pwedeng halimbawa may hihingi sa'yo ng tulong, ng suporta, ganyan. Yun. O may mga celebration, baka gagastos ka talaga, pwedeng ganon. Baka sa ako ano unexpected yan.
No, kung para naman sa pamilya or para sa kung kanino man, eh, okay lang din naman, di ba? And then also, baka may mga magaganap nga na ano, mga gathering, ganyan, mga collaboration, something, pupuntahan ng mga celebration situation, pwedeng ganun, no? Yun. Pag money mo, satisfy naman sa nakita ko dito kasi you have the 9 of Cups and the 10 of Cups. May business kayo? Malaki o maliit yan? The Queen of Cups and the King of Cups. Ibig sabihin, may iba sa inyo, soulmate mo to. May tao na kung hindi mo pa siya nakikilala, makikilala mo to, oh. Kasi dito na si 10 eh. Kung asawa mo na to, soulmate mo yun. Kasi andito pa si 9, kung ito is hindi mo pa nakilala or maybe isa siya sa kausap mo, maaring may 3 o 2 kang kausap, isa doon, soulmate mo. Or meron kayong soul connection. Ang galing ah. Ako din nagulat. Ako din nagulat. Nagulat ako kasi ngayon ko lang nakita yan eh. Ngayon, parang ngayon ako nakakita ng gano'n. Okay, samanin mo na. Yan, samanin mo naman. Hindi ko naman nakita na magiging pangit siya, no? May mga unexpected lang siguro na gastos. Kanya, may mga pero, nandun naman yung foundation na good. Yan, may mga material success, prosperity, wealth, and okay siya. Kung magiging magkakaroon ng mga unexpected naman, siguro mga 30%, pwedeng ganun. 20 to 30% lang naman ang hindi okay, no? May mga achievement and success naman ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang iyong advice. Okay, may nawala na talaga, no? Namatay. Tingnan natin. Meron ka daw ngayon na pinaprogress sa isang situation. Death uli, oh. Ay, lungkot naman. Ba't malungkot? May mga sitwasyon na hindi mo pa talaga kayang i-accept, ano? May pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. Iba dito, parang hindi pa kayo makapag-desisyon sa buhay nyo, no? Parang nandun pa rin yung painful situation or nandun yung mga difficult decision making in life. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay na hindi nyo pa mailit ko, yun. Iba dito, nagbubulag-bulagan. Iba naman sa inyo is just as an ending situation or ending of a cycle in life. Ako nakikita sa iyo. And may mga pinapractice at may mga ina-analyze ka daw this time. So nakikita ko dito. You're patiently waiting with something. Hindi ko alam why. But nandun ka sa point. Okay, sa advice na tayo. When it comes sa advice, tatandaan mo, huwag mo kakalimutan yung sarili mo, no? Dito. Focus ka lang sa sarili mo. This is a time to restructure o to rebuild yourself. Kung kailangan mo mag-relax, mag-recharge, mag-meditate, mag-rest, magbigay ka ng time sa sarili mo, gawin mo. And then, syempre, sinasabi na make a new beginning, start a new horizon into your life. Don't focus to a past situation or sa mga deep unhappy situation na nakaraan, yung mga deep wound man yan. Yun nga, sa mga sadness, umiwas ka. And then, kasi iba sa inyo, parang you still searching for a directions in life. Parang naglulok ka pa ng mga ibang direction in life, ano? Or may mga sinisiyasat ka talaga. And yun nga, start a new beginning in life, focus ka lang sa mga gusto mong gawin this time, and create your idea into a reality, ang sinasabi rin dito, no? Follow your heart, ang sinasabi dito. Kung may mga bagay na kailangan na i-give hard work and effort, gawin na sa nakita ko dito. Yan. Don't focus sa mga painful situation na. Strange lang, oh. And this is a time to decide to yourself para pumasok rin yung mga blessing na parating sa iyo. Yan. May pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. Arigato namaste. God bless.